Hello mga ka-vibes, happy holidays po sa inyong lahat. Sa vlog na ito, malinaw na mainit pa rin ang issue kahit Pasko na, pinapainit ng mga certified haters ni Medeth, sa halip na katahimikan at kapayapaan, tuloy-tuloy pa rin ang bangayan at patutsadahan, lalo na mula kay Madam Basher, na para bang wala nang pinipiling panahon. Para sa marami, nakaka-disappoint ito dahil inaasahan sana na sa ganitong okasyon ay mas magiging mahinahon, may kapayapaan ang lahat. Makikita rin dito ang pananaw ng ilan na tila hindi na talaga magbabago ang ugali o estilo ni Madam Basher, kahit may mga nasasaktan na. Tuloy pa rin ang mga banat at kilos na itinuturing ng iba bilang pambubuli, sa mata ng mga taga-subaybay, paulit-ulit na lang ang eksena, may bagong issue, may bagong tinatamaan, at may bagong kampong nabubuo. Isa pang malaking punto sa usapan ay ang pag-alis ni Romel Balacanao sa pagsuporta kay Medeth. Ayon sa mga napapansin ng netizens, lumipat na siya sa kabilang kampo, na syempre ay lalong nagpainit sa sitwasyon, sa mundo ng social media at impluensya. Ang ganitong paglipat ng suporta ay may malaking epekto, hindi lang sa imahe ng mga tao, kundi pati sa tiwala ng audience. Dagdag pa rito, lumalabas si Madam Basher bilang endorser, at napapansin na tila sinusubok o hinihila niya ang sariling circle of friends papunta sa panig na sinusuportahan niya at mag-subscribe kay Romel Balacanao. Para sa iba, normal lang ito dahil bahagi ng impluensya at networking. Para naman sa ilan, nagiging tanong ito kung hanggang saan ang hangganan ng pakikisama at personal na paniniwala. Dito na pumapasok ang usisa ng publiko, may bayad ba ang pag-eendorso? May talent fee ba si Madam Basher? Mahalagang linawin na tanong at haka-haka lamang ito ng mga netizens, at walang konkretong ebidensya na inilalabas. Sa industriya ng social media, karaniwan naman talaga ang bayad na endorsements, kaya natural lang na magtanong ang mga tao, pero hanggat walang kumpirmasyon, hindi ito dapat ituring bilang katotohanan. Sa kabuuan, ang vlog na ito ay refleksyon ng pagod at pagkadismaya ng mga manonood, pagod sa drama, pagod sa bangayan, at pagod sa paulit-ulit na eksenang imbes na maghilom, lalo pang lumalala, ang mensahe ng marami, sana kahit sa panahon ng Pasko, may preno, may respeto, at may konting pagninilay. Kung may aral man dito, iyon ay ang paalala na ang impluensya ay may kaakibat na responsibilidad, lalo na kapag maraming mata ang nakatutok, at maraming kabataang nanunood. Hanggang sa muli mga ka-vibes.